Bale, ito nga pala yung seat cover na papalitan ko kasi marami siyang butas. Ganyan na siya nung nabili. Possible dahil sa pusa, kalmot ng pusa, ganyan. Pero ito na siya noong napalitan ko na. At least, mas presentable na siya tignan ngayon maski pa paano kesa nung dati, butas-butas. So, pag nahiwalay na natin yung upuan kasama yung U-box, may 3 bolts lang naman yon. And then, ito na yung next. Tatanggalin natin yung bakal na pin. So uunatin lang muna natin siya para mahugot natin. So gamit tayo ng pliers. Long nose yung ginamit ko. So gagawin muna natin siyang straight. And then pag medyo straight na siya, unti-unti natin siyang i-wiggle habang hinihila natin palabas. And pag totally straight na, pwede na natin hilain. Ayan. And then isusunod lang natin yung washer. Tapos pwede na natin tanggalin yung pinakabakal na nagdudugtong sa kanila. Bali, iuurong lang natin at hilain na lang siya sa kabilang dulo. Tapos pwede mo na paghiwalayin yung U-box tsaka yung upuan. And wala pa tayo sa kalahati. Nasa umpisa pa lang tayo. So bali, eto pa lang next yung challenging part. Ang gagawin natin is tatanggalin natin yung mga staple wire sa ilalim. So medyo marami yan. And medyo mahirap siya tanggalin kasi nakabaon mabuti. So kung kaya nyong gamitan ng flat screwdriver, pwede rin. Pero sa akin di siya kasya. So ang ginamit ko yung kalahati ng gunting. Kasi mas pointed siya, mas matalim. Ayan, ganyan gagawin natin. So medyo marami-rami yan. Maubos natin at pwede na natin matanggal yung old na seat cover. So pag natanggal mo na, depende sa sitwasyon, depende sa itsura niya kung kailangan mo bang patuyuin muna yung foam or linisin muna bago may kabit yung bagong cover. So depende sa sitwasyon nyo. Sa akin kasi pinatuyo ko muna yan kasi basa. And then ang ginawa ko, nung tuyo na siya, saka ako nilagyan ng plastic. Ito, yung malaking plastic na kasyang-kasya siya. Bali, dagdag protection na rin to para hindi mabasa yung yung foam in case na umuulan or magwa-washing, ganyan. Minsan kasi mukha siyang tuyo pag tinitignan natin, pero pagkatapos natin mag-ride, pag-check natin sa pantalon natin, sa shorts natin, basa na. Yun pala, pinapasok pa rin siya ng tubig. Hindi siya totally waterproof. So mas maganda lagyan natin ng plastic na ganyan. Bali sa umpisa yung kasing size lang nung mismong foam yung gawin nating plastic or i-cut nating plastic, saka natin ipatong yung bagong seat cover. And then itong plastic sa ilalim, tatanggalin pa rin natin yan. So guguntingin ko pa rin yan para mas makita ko kung ano na yung lalagyan ko ng staple wire mamaya. Bali, lalagyan ko na siya ng staple wire sa unahan. Ang magiging pattern natin is pa-cross. Sa unahan, sa pinakalikod, tapos sa dalawang gilid. Tapos ang ginamit ko palang tool is eto. Nabili ko lang sa Shopee. So mahigit 100 pesos lang to, parang 125. Tapos yung isang box ng bala naman niya is nasa parang 35 pesos. So sulit na rin kasi hindi lang naman siya para sa upuan ginagamit. Marami rin siyang paggagamitan. And then pagtapos mo dito sa unahan, so bali lagyan mo muna siya ng at least mga 5 staple wires. And then saka mo isunod yung sa pinakalikod naman. So dito sa part na to, hihilain mo muna siya bago mo staple wire para ma-stretch mabuti. Bali ganito ang mangyayari, ganyan. So mukha lang siyang pangit sa umpisa talaga. Pero ayan, ganyan mangyayari kapag na-staple wire mo na yung sa mga gilid-gilid. So unti-unti yan. So tsatsagain mo talagang babanatin muna or hihilain muna bago siya lagyan ng staple wire. Parang ganito sa next kong gagawin. So binanat ko muna or hinila ko muna siya bago ako nilagyan ng mga staple wire. And then ganun din gagawin mo sa kabilang gilid. So napaka-importante itong step na to, yung hihilain mo muna or babanatin mo muna bago siya lagyan ng staple wire. Kasi kung di mo gagawin yun, magkukulo-kulubot yung bagong seat cover. So eto na siya so far. Medyo unti-unti na siyang umaayos tignan. So tapos ko na yung cross pattern, yung taas, baba, tapos yung dalawang gilid.
And then, i-next natin yung mga nasa parang kilikili niya. Yan. Hanggang sa unti-untiin mo nang sunod-sunod yung mga iba pang parte. Basta, ang importante, hihilain mo lang siya or babanatin mo muna bago mo lagyan ng staple wire. Hanggang sa maging ganito na siya. So, hindi pa to totally finish sa part na to. Pero mukha na siyang matino-tino tignan. So, ito na yung pinaka-final product. Ito na siya. So maski pa paano, mas maganda naman tignan kaysa dun sa butas-butas. And ang kulang na lang is yung mga sobra-sobra sa ilalim na plastic at sobrang tela, gugupitin na lang yon. And then pwede na natin siya ibalik ulit or ikabit dun sa U-box. So itong parte na to, ayan, mga sobrang plastic, gugupitin na lang yan. And kung may sobrang tela, syempre gupitin mo na lang din. And then, pwede na natin siya ibalik ulit dun sa U-box. So, una natin ilagay yung bakal na nagdudugtong sa kanila. So, maganda lagyan mo rin ng grasa na lang din para mas dumulas siya, mas mabilis ipasok. And then, lagay mo na yung washer. And finally, lagay na natin yung pinaka-pin na lock niya. So, pasok mo lang. Tapos, yung dulo niya, pag-i-splitin lang natin. Parang nakasplit yung itsura niya. So ganito itsura. So gumamit lang ako ng flyers para maging ganyan. Next, pwede na natin siya ibalik dun sa motor. And bali may 3 bolts lang naman yon. 10mm yung gamit na bolts. Ito. So i-fit mo lang siya ng mabuti and then lagay mo na yung mga bolts tsaka yung kung ano pang cover yung nilalagay sa may bandang gas tank. So, eto na siya guys, no? So, maski pa paano, maganda naman siya tignan kaysa dun sa butas-butas. So, hindi siya ganun ka-perfect, pero at least, ayan. Konting punas na lang yan and okay na siya tignan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood and see you again. Bye-bye.